Again, sino po ang aminado? Hindi po naging madali yung, by the way, halos nasa kalahatian na tayo ng 2025. So, sino po aminado? Hindi naging madali yung first half ng 2025 sa iyo. Totoo po ba? May mga hindi tayo inaasahan na pangyayari, pero nangyari. At lalo na yung mga usapin ng problema. May mga pagkakataon na akala natin, hindi natin ma-experience yung bagay na yon, pero pinayagan ng Diyos. Sino po aminado? Parang nakipagbakbakang ka halos dito sa first half ng 2025. Yung mga bagay na akala mo ay madali lang ang magiging journey mo ng January to June, pero hindi pala ganun kadali. So yung akala mo, punong-puno ka ng pag-asa nung pumasok ang 2025, pero nakita mo, hindi pala ganun kadali yung dadaanan mo mula doon sa January hanggang doon sa pagdating ng oras na to. Sino po aminado? Akala mo hindi mo na matatapos yung 2025 doon sa mga dumating na problema sa iyo. Alam niyo po, sino po ang aminado? Grabe yung naging struggle sa pera doon sa mga doon sa first half ng 2025 na akala mo hindi mo dadanasin, pero pinayagan ng Diyos na maranasan mo. At the same time, sino po aminado? Grabe yung dinaanan mong struggle sa iyong relasyon. At maging doon sa sakit, sa kalusugan, may mga pagkakataon po na hindi naman natin ina-expect at hindi natin gustong asahan, dumating, pero pinayagan ng Diyos. Yung mga taong hindi natin ina-expect na magkakasakit, nagkasakit. Yung mga taong hindi natin inaasahan na mawawala ng pera, nawala ng pera. At yung mga tao na hindi natin inaasahan na masisira ang relasyon, nasira ang relasyon. Again, hindi po naging madali yung mga nakaraang buwan sa ating buhay. But sino po aminado, despite ng lahat ng ito, kamay pa rin ng Diyos ang nagtawid sa iyo. Bakit nandito ka pa hanggang sa kalahatian ng taong ito? Totoo ba ba yan? Kaya naman nakatawid ka pa rin simply because ang Diyos pa rin ang nagtawid sa iyo. Despite na ang tindi ng dinaanan mong problema sa finances mo, sa iyong kalusugan, sa iyong relasyon, pero at the end of the day, nakita mo, ang Diyos pa rin ang nagtawid sa iyo. Ang Diyos pa rin ang nagdala sa iyo, bakit nandito ka ngayon? Na akala mo, parang hindi mo na matatawid. Yung akala mo, parang hindi mo na matatapos yung taon. Ano pinapakita nito? Una, sometimes God allowed us to be in great trials in finances, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na kayang payamanin ng Diyos. Totoo mo ba yan? Pinayagan ng Diyos yung mga pagkakataon na hindi mo inaasahan, dadaan ka sa matinding problema sa pera, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na kayang payamanin ng Diyos. Sino po naniniwala? Pwedeng nakaranas ka ng matinding problema sa pera, but it doesn't mean walang matinding solusyon ang Diyos sa problema mo sa pera. Totoo mo ba yan? Kung matindi ang naranasan mo, hindi ibig sabihin nun, walang matinding solusyon na kayang ibigay ang Diyos sa iyo. Sino po naniniwala? Pwedeng nakaranas ka ng matinding kakapusan sa pera, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka kayang paapawan ng Diyos. And at the same time, pwedeng nakaranas ka ng matinding kawalan sa pera, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka nabibigyan ng Diyos. Totoo mo ba yan? Ano pinapakita nito? Sometimes, scarcity is an act of redemption from God. Akala natin, pagka tayo'y nagkulang, yun lang ang ibig sabihin nun. Nagkulang ka lang, namumroblema ka lang sa pera, kinapos ka lang sa pera. No. Sometimes, yung scarcity na nararanasan ng bawat isa sa atin, yung kakapusan, yung matinding problema sa pera, madalas ginagamit ito ng Diyos an act of redemption. Minsan, akala natin, kapos lang tayo. Akala natin, may problema lang tayo sa pera. Pero ang hindi natin alam, mayroon palang something na ginagawa ang Diyos at ginamit lang niya yung kakapusan na yon ng ating pera. Alam niyo po, minsan kaya ka pala pinagkulang ng Diyos kasi gusto ng Diyos, ibalik ka ng Diyos dun sa tamang landas ng buhay.
Sino po naniniwala? Minsan kaya pala pinagkulang ka ng Diyos kasi ang layo-layo mo na pala nung sobra-sobra ka pa. Totoo po ba yan? May mga tao, nung sobra-sobra, hindi napansin. Unti-unti nilalayo siya nung sobra-sobrang pagpapala sa buhay niya sa Diyos. Sino po naniniwala? Minsan, kaya ka pala pinagkulang ng Diyos kasi gusto ng Diyos maalala mo siya uli na nakalimutan mo nung sobra-sobra ka. Minsan nakakalimutan natin na kaya pala may mga pinagdadaanan tayong ganun sa ating buhay kasi ang layo-layo na pala natin. Minsan kaya pala tayo pinayagan ng Diyos na dumaan doon sa ganung cycle ng buhay natin simply because nakalimutan mo na pala ang Diyos. Kaya nga, alam niyo po, may mga pagkakataon, yung kakulangan natin sa pera, yung pinagdadaanan mo sa finances mo, hindi lang siya simpleng karanasan ng kakulangan ng pera. Sometimes, ginagamit yun ng Diyos as an act of redemption para ibalik ka doon sa tamang landas ng buhay, para maalala muli siya, para minsan pa, yung dating init ng lapit mo sa Panginoon, maibalik. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Yung chances na bumalik ka uli, na sa sobra-sobra ka, madalas binabalik ni Lord pag nakabalik ka na uli sa tamang landas ng buhay. Yung chances na bumalik ka uli sa sobra-sobra ka, madalas binabalik ni Lord pag totoong naalala mo na siya. At yung chances na bumalik ka uli doon sa sobra-sobra ka, madalas binabalik ni Lord pag totoong lumalapit ka na uli sa Kanya. Kasi nga, wala namang permanenteng problema sa financial sa buhay ng tao. Totoo po ba yan? Wala namang permanenteng problema pagdating sa usapin ng financial. Pwedeng dun sa mga nakaraang buwan ng buhay mo, kinapos ka, nagka-problema ka sa pera, sa financial, but it doesn't mean na permanente ka nang mag-i-stay doon. No, madalas, choice na lang ng isang tao na mag-stay doon. Walang permanente. Again, ito yung isang reality, magandang reality sa buhay ng tao. Walang permanenteng problema pagdating sa problema sa pera. No, laging merong solusyon na nakalaan ng Diyos. Choice na lang ng tao kung mag-i-stay siya sa kakapusan ng buhay niya. Choice na lang ng tao kung mag-i-stay siya na lagi siyang kapos sa buhay niya. So, ikalawa, sometimes, God allowed us to be in great trials in health, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na kayang pagalingin ng Diyos. Totoo po ba yan? Kung merong mga taong na problema sa pera, may mga ibang tao naman, o ang naging problema nila, yun sa kalusugan nila. Alam niyo po, sino naniniwala, pwedeng pinayagan ng Diyos ang grabing sakit mo, but it doesn't mean wala nang grabing kagalingan na nakalaan ng Diyos sa iyo. Kung grabe yung naranasan mo, mas grabe yung kagalingan na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Kung grabe yung naranasan mong sakit, grabe rin yung kayang ibigay ng Diyos na kagalingan. Kung naranasan mo yung biglaang pagkakasakit, it doesn't mean na hindi ka kayang bigyan ng Diyos ng biglaang kagalingan. At sino po naniniwala? Pwedeng pinayagan ng Diyos yung nakakagulat na sakit na meron ka ngayon, but it doesn't mean walang nakakagulat na kagalingan na kayang ibigay ang Diyos sa iyo. Lahat, tandaan niyo po, lahat ng negatibo at masakit na pangyayari sa buhay ng tao, laging may pantapat na positibo ang Diyos. Laging merong kakayanan ng Diyos para tanggalin yung pangit na sitwasyon sa buhay ng isang tao. What's the point? Kung nagulat ka doon sa dumating na sakit sa iyo, pwedeng isang araw magulat ka sa kagalingang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung nabigla ka sa dumating na sakit sa iyo, pwedeng isang araw mabigla ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung grabing sakit ang dumating sa iyo, pwedeng isang araw, grabing pagpapagaling ang iparanas ng Diyos sa iyo. At pwede ngayon na yung araw na yon. Sino po naniniwala? Pwede ngayon na yung araw na yon. Kung grabe yung naranasan mo na yon, pwedeng ngayon na yung araw ng grabing pagpapagaling sa iyo ng Diyos. Ikatlo, sometimes God allowed us to be in great trials in relationship, pero hindi ibig sabihin nun,
hindi ka na kayang bigyan ng Diyos ng tamang relasyon. Alam niyo po, for most of the time, tatlo lang naman yung mga karaniwang pinagdaraanan ng bigat ng tao sa pera, sa kalusugan, at sa relasyon. Sino po rito gusto niya yung tatlong yan? Alam niyo po, again, totoo ba may mga relasyon na nagsimulang masaya pero hindi na nagtapos na masaya? Totoo ba yan? Yung ang saya-saya ng simula, pero hindi nagtapos na masaya Totoo ba may mga relasyon na nagsimulang puno ng pangako, pero lahat ng pangako napako? Sino po rito na-experience yun? Ang ganda-ganda ng simula nyo, pero ngayon parang gusto nyo nang gusto mo nang isauli sa nanay niya. And at the same time, totoo ba may mga relasyon na nagsimulang sweet, pero sa bandang huli, ang pait-pait na ng samahan. Ano pinapakita nito? Hindi lahat ng nangarap ng maayos na relasyon, nagkaroon ng maayos na relasyon. Totoo ba yan? Hindi lahat ng nangarap ng mapagmahal na relasyon, nakatagpo ng mapagmahal na relasyon. At hindi lahat ng nangarap ng panghabang buhay na relasyon, nabiyayaan ng panghabang buhay na relasyon. Iyon ang reality pagdating sa usapin ng relasyon. Yung iba, sa halip na saya, puro pasakit ang napala sa relasyon niya. Totoo mo ba yan? Yung iba, sa halip na katuparan ng pangako, puro sama ng loob ang napala sa relasyon niya. At yung iba, sa halip na kasama habang buhay, ng ibang bahay habang buhay ang nakuha. Napansin niyo yan? Kaya nga si Lord may dalawang laging ultimate solution Pagdating doon sa struggle sa solusyon sa relasyon. Alam niyo po, si Lord laging dalawa lang ang solusyon niya pagka-struggle ang isang relasyon. Una, pananatiliin ka sa iyong relasyon for a reason na alam niya na magbabago pa yung taong pinili mo. Alam ni Lord yun Kahit hindi mo alam, pero alam ni Lord na magbabago pa yon, kaya gagawa siya ng mga sitwasyon na mag-i-stay ka pa doon sa relasyon na yon. Ikalawa, tatanggalin ka sa iyong relasyon for a reason na alam niya hindi na magbabago yung taong pinili mo. Dalawa lang lagi ang solusyon ni Lord. Panatiliin ka kasi alam niya magbabago pa yung pinili mong tao. Ikalawa, tanggalin ka na kasi alam niya hindi na magbabago yon. So those are great trials na karaniwang nararanasan ng isang tao. Matinding pagsubok sa kaperahan. Sino aminado nagdaan sa matinding pagsubok sa kaperahan itong first half ng 2025? Yung iba ang yaman. Hindi nakaranas ng kakulangan. Hindi nakaranas na mawala ng pera. At the same time, bukod sa matinding pagsubok sa kaperahan, matinding pagsubok sa kalusugan, sino rito nakaranas magkasakit? Pasok pa lang ng 2025, akala mo ang lakas-lakas mo, pero bago dumating ang kalagitnaan, nakaranas ka na magkasakit. At the same time, yung matinding pagsubok sa relasyon. Those are great trials na karaniwang nararanasan ng isang tao, pero ang mapapansin nyo, habang dumadaan ka pala doon, ang dami mong palang matututunan. Totoo mo ba yan? Sino natuto nung mawala ng pera? Nung kapusing sa pera? And at the same time, sino po rito maraming natutunan nung magkasakit? Nung magkaroon ng problema sa relasyon? Alam niyo po, ang mapapansin nyo, ang dami mo palang magiging learnings habang dumadaan ka doon sa mga part na yon o doon sa mga phase na yon ng buhay mo. Ang dami mo matututunan, ang dami mo magiging learnings, and at the same time, ang dami mo palang mapapatunayan. Habang dumadaan ka pala doon sa phase na yon ng buhay mo, na struggle ka sa pera, struggle ka sa kalusugan mo, struggle ka sa iyong relasyon, ang dami mo palang mapapatunayan. At isa na ron, alam niyo po, you may feel desperate in times of your great troubles. Pansinin niyo dito sa 2 Kings. By the way, sino po familiar dito sa kwento ng 4 na lepers o yung ketongin dito sa 2 Kings? Sabi doon, kung ating sabihin pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo ron, at kung tayo'y uupo rito, mamamatay tayo ron. Kaya tayo na
pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria, kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. Kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Alam niyo po, totoo ba madalas sa bigat ng pinagdadaanan mo sa pera, hindi mo maiwasang makaisip ng mga desperadong paraan, masolusyonan lang yung problema mo sa pera. Totoo ba yan? Doon sa mga nakaranas mawala ng pera, problema sa pera, sometimes, yung mga naiisip mong paraan, mga desperadong paraan, nangungutang doon sa mga loan shark, nangungutang doon sa mga mabilisan pero ang taas-taas ng tubo, nangungutang doon sa kung parang hindi mo na mababayaran sa taas ng tubo. Alam niyo po, minsan, pag dumadaan tayo doon sa matinding struggle sa pera, hindi natin maiwasang makaisip ng mga desperadong paraan para lang masolusyonan yung problema natin sa pera. At pagdating sa sakit, totoo ba, madalas sa bigat ng pinagdaraanan natin sa ating kalusugan, hindi natin maiwasang makaisip ng mga desperadong paraan, gumaling lang tayo. Pupunta doon sa iinom ng kung ano-ano, pupunta doon sa mga taong sabi nakakapagpagaling daw, pupunta sa kung saan-saan, susubukan kung kahit yung hindi dapat subukan. At pagdating naman doon sa relasyon, napansin nyo, totoo ba, madalas sa bigat ng pinagdadaanan mo sa relasyon mo, hindi mo maiwasang makaisip ng mga desperadong paraan, ma-restore lang, ma-save lang, ma-redeem lang ang iyong relasyon. Totoo ba, may mga babae susugurin yung kulasisi ng asawa. Nangyayari ba yan? Para lang ma-save yung kanilang relasyon, maipaglaban lang yung kanilang relasyon. Magmamangkaawa, balikan lang siya, at magpapakamartir, wag lang iwan. Sometimes, dahil doon sa pagkakataon na sobra yung pinagdaraanan mo sa buhay mo, lalo na sa relasyon mo, hindi mo maiwasang makaisip ng mga desperadong paraan. Ayan, may mga babae, nagmamakaawa, wag lang iwan, nagpapakamartir, balikan lang siya. Alam niyo po, pansinin niyo, yung 4 na lepers, sabi nila, kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom. Kung susuko naman tayo sa mga kaaway, papatayin din nila tayo. May wala pa ba sa atin? Sabi nila. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, sa aminin mo man at sa hindi, in the midst of your great trials sa pera, hindi mo maiwasang maging pessimistic o maging negatibo. Totoo ba yan? Minsan, in the midst of your great trials sa iyong relationship, minsan hindi mo maiwasang maging negatibo. Hindi mo maiwasan na maging negatibo pagdating doon nasa gitna ka ng matinding pagsubok sa iyong kalusugan. May mga tao minsan ayaw nang maniwala na makakaahon pa sa problema niya sa pera. Totoo ba yan? Sino aminado? Minsan pakiramdam mo, naisip mo parang hindi ka na makakaahon sa problema sa pera. At minsan, sino po aminado? Minsan naisip mo, parang hindi na rin maayos yung relasyon mo. At maging doon sa kalusugan mo, sino po aminado? Minsan naisip mo parang hindi ka nagagaling. Simply because in the midst of great trials, great struggle na dinadaanan natin sa ating buhay, minsan hindi natin maiwasan na maging negatibo yung ating pakiramdam at yung ating isipan. So, unang-unang mapapatunayan mo in the midst of great trial, hindi mo maiwasang makaramdam ng desperation, gaya ng 4 na lepers. Ikalawa, you may discover some hidden wealth God was already prepared before your way. Sabi doon sa 2 Kings chapter 7, verses 5 to 8, kaya't sila'y nagtindig na magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria, ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao doon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe, ng mga kabayo, at ang dagundong ng mga malalaking hukbo, kaya't sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya't sila'y nagsitakas
ng takip silim at iniwan ang kanilang mga tolda, ang kanilang mga kabayo, asno at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kaayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Verse 8, ang sabi doon, nang ang mga kaitungin ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain, uminom at nagsikuha ng pilak, ginto at bihisan at humayo at itinago ang mga iyon. Ano pinapakita rito? Totoo ba minsan, magugulat ka pa doon sa matinding problema mo sa pera, bigla-bigla may dumating na blessings. Sino rito na-experience na yon? Ang tindi-tindi ng problema mo sa pera, pero nagulat ka, bigla may pinadalang blessing ang Panginoon sa iyo. Unexpectedly, bigla may dumating sa iyo. Yung walang-wala ka sa loob mo, walang-wala doon sa loob mo, pero biglang-bigla, may dumating na instrumento ang Diyos para pagpalain ka. Sino po rito na-experience na yon? And at the same time, yung akala mo, wala ka ng pag-asa, yung hanap buhay mo, yung business mo, pero bigla, padadalang ka ng Diyos ng napakaraming kliyente. Yung moment na tinanggap mo, na bagsak na kabuhayan mo, pero biglang-bigla, may ibubukas palang mas malaking opportunities ang Diyos sa iyo. At pagdating doon sa usapin ng sakit, yung nawalan ka na ng pag-asa, nagagaling ka pa, pero si Lord, bigla may himalang ginawa. Yung tinanggap mo nang hindi ka na makakabangon, hindi ka na makakalakad, pero si Lord, bigla pinalakad ka. At yung moment na sumuko ka na sa cancer mo, pero bigla si Lord, na magpatingin ka, naging clear yung cancer mo. At yung moment na sumuko ka na, doon sa relasyon mo, akala mo hindi na kayo magkakaayos, pero bigla may pinadalang instrumento si Lord para ma-restore ang relationship mo. Yung akala mo wala nang magmamahal ng totoo sa iyo, pero bigla may pinadala si Lord na hindi mo inaasahan. Alam niyo po, ang tawag doon, hidden wealth, na matagal nang inihanda ng Diyos para sa iyo sa moment na kakailanganin mo. Alam niyo po, kasi ninyo yung 4 na lepers, higit pa doon sa inaasahan nila, yung na-discover nila na mga yaman mula doon sa himala at kilos ng Diyos. Ang gusto lang nila, alam niyo po, doon sa unang-unang verse na binasa natin, ang gusto lang nila, mapawi yung gutom nila eh. Pero, higit pa doon sa pagkain yung natagpuan nila. What's the point? Maniwala ka, higit pa sa nakikita mong solusyon sa problema mo sa pera, ang inihandang solusyon ng Diyos para sa kabuhayan mo. Sino po naniniwala? Higit pa doon sa kailangan mo ang kayang ibigay ng Diyos. Yung 4 na lepers, ang inahanap lang nila, makakain nila, pero nung dumating sila doon, bukod sa pagkain, may ginto, may pilak, may bihisan pa. Alam niyo po, maniwala ka, higit pa sa nakikita mong solusyon sa problema mo, sa sakit mo, ang inihandang solusyon ng Diyos para sa kagalingan mo. At maniwala ka, higit pa dun sa nakikita mong solusyon sa problema mo sa relasyon, ang inihandang solusyon ng Diyos para sa relasyon mo. Higit doon sa nakikita mo at sa kaya mong gawin, yung kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon na meron ka ngayon. At ikatlo, na pwede mong mapatunayan, in the midst of great trials or struggle, you may become a vessel of God's blessings to many. Doon po sa chapter 7, 9-11, ang sabi doon, pagkatapos sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin, ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik, maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari, kaya't sila'y umalis at tinawag ang mga bantay pinto ng lungsod at kanilang sinabi sa kanila, kami ay pumunta sa kampo ng mga taga-Syria, ngunit walang taong makikita o maririnig doon. Sino po naniniwala? Pwede palang sa gitna ng matinding problema mo sa pera, maging channel ka pa rin ng Lord ng blessing para sa ibang tao. Totoo ba yan? Na kahit nandoon ka sa gitna ng kakulangan mo, pwede ka pa rin palang gamitin ng Diyos para maging pagpapala sa iba.
At sino po naniniwala, despite na nandoon ka sa gitna na matinding struggle mo doon sa iyong sakit, pwede ka pa rin palang maging pagpapala sa ibang tao. And at the same time, kahit pala nandoon ka sa gitna na matinding struggle sa relasyon mo, pwede ka pa rin palang gamitin ng Diyos para maging pagpapala sa ibang tao, maging channel of blessing ng Diyos. Pansinin nyo, yung 4 na lepers, ang sabi nila, hindi tama yung ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Saan ka nakakita na yung araw na dumadaan ka doon sa struggle sa matinding kakapusan sa pera, dumadaan ka sa matinding sakit, dumadaan ka sa matinding problema sa relasyon, ay pwede palang maging araw ng mabuting balita, hindi lang sa iyo, kundi maging para sa iba. Alam niyo po, pansinin niyo, yung 4 na matindi ang kakapusang nararanasan, yung 4 na matindi ang kagutumang nararanasan, at yung 4 na matindi ang kasakitang nararanasan, when found hidden wealth from God, mas piniling maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Sa halip, sarilinin ang pagpapalang natagpuan nila. What's the point? Tandaan niyo po, pag pinaranas ka ng Diyos ng mahimalang pagbangon sa kabuhayan mo, mas piliin mo maging pagpapala sa iba. Pag pinaranas ka ng Diyos ng mahimalang pagpapagaling, mas piliin mo na maging pagpapala sa iba. At pag pinaranas ka ng Diyos sa mahimalang restoration sa relasyon mo, mas piliin mong maging pagpapala sa iba. Why? Dahil mas masarap na muli kang pinayaman ng Diyos, naging pagpapala ka pa sa iba. Mas masarap na pinagaling ka ng Diyos at naging pagpapala ka pa sa iba. Mas masarap na inayos ng Diyos ang iyong relasyon at naging pagpapala ka pa sa iba. And finally, you may be rejected by those who offended by your breakthrough. Isa pa sa mapapatunayan mo, tandaan niyo po, sabi dito, by the way, sabi dito sa verse 12 to 14, ang hari ay bumangon ng gabi at sinabi sa kanyang mga lingkod, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria laban sa atin. Kanilang nalalaman na tayo'y gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampo upang kumubli sa parang na iniisip na kapag sila'y nagsilabas sa lungsod, kukunin natin silang buhay at papasok tayo sa lungsod. Sinabi ng isa sa kanyang mga lingkod, hayaan mo ang ilang tauhan ay kumuha ng 5 sa mga kabayong nalalabi. Just imagine, yung pinaka-leader nila, nagkaroon din ng doubt doon sa natagpuan ng 4 na lepers. Ano pinapakita nito? Totoo po ba isa sa mga mapapatunayan mo sa buhay? Hindi lahat matutuwa pag muli kang pinayaman ng Diyos. Totoo po ba yan? Mapapansin nyo, pag ikaw ay muling inangat ng Diyos ang kabuhayan mo, may mga tao hindi matutuwa. And at the same time, mapapansin nyo po, may mga tao, pag pinagaling ka ng Diyos doon sa sakit mo, hindi lahat matutuwa na gumaling ka. At may mga tao sa paligid mo, mapapansin mo, pag inayos uli ng Diyos ang pamilya mo, hindi lahat matutuwa na na-restore ang pamilya mo. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, may mga tao, parang mas okay sa kanila na wala kang pera, na naghihirap ka. Totoo ba yan? Napansin niyo? May mga kapitbahay ka, minsan mga kamag-anak mo pa, parang mas okay pa sa kanila na naghihirap ka kaysa mayamang ka o yumamang ka uli. Napansin niyo yan? May mga tao, mas okay sa kanila na may sakit ka kaysa na makita nilang magaling ka na uli. Yung nakakalakad ka na uli. At may mga tao, napansin nyo, parang mas okay sa kanila na magkahiwalay kayong mag-asawa. Yung meron silang pinag-uusapan, meron silang pinagchichismisan. Maraming mga tao sa paligid natin, alam niyo po, whether you like it or not, they will reject your breakthrough. Hindi nila tatanggapin at hindi sila matutuwa. Iyon po ang realidad sa buhay na ating pong ginagalawan. Yung 4 na lepers, hindi lahat natuwa sa naranasan nilang breakthrough. Yung 4 na lepers, hindi lahat naniwala
sa naranasan nilang breakthrough. At yung 4 na lepers, sa halip paniwalaan, mas pinagdudahan. Ano tinuturo nito? Una, kahit sino pa magduda sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, wag na wag mong pagdudahan ang Diyos. Maniwala ka, kahit sino pa magduda na kaya kang payamanin ng Diyos, walang makakapigil sa Diyos na payamanin ka. Totoo ba yan? Maniwala ka. Kahit sino pa magduda na kaya kang pagalingin ng Diyos, walang makakapigil sa Diyos na pagalingin ka. Kahit sino pa magduda na muli kang ibabangon ng Diyos, walang makakapigil sa Diyos na muli kang ibangon. Kahit sino pa magduda na muli kang palakarin ng Diyos, walang makakapigil sa Diyos na palakarin ka. At kahit sino pa magduda na gagaling ka sa cancer mo, walang makakapigil sa Diyos para i-clear yung cancer na meron ka sa buhay mo. At tandaan nyo po, maniwala ka, kahit sino pa magduda na maaayos pa ang pamilya mo, walang makakapigil sa Diyos na ayusin ang pamilya mo. Kahit sino pa ang magduda na maaayos ng Diyos ang relasyon mo, walang makakapigil sa Diyos na ayusin ang relasyon mo. Tandaan niyo po, there are some things in our journey that only God can do. May mga bagay sa buhay natin na tanging Diyos lang ang makakagawa. At maniwala ka, gaya ng ginawa niya doon sa 4 na lepers, kaya mong ma-experience yung mga bagay na tanging ang Diyos lang ang kayang gumawa. So church, dito ko po gustong tapusin ang mensahe ng Diyos para sa iyo sa oras na ito. Dito sa 2 Kings chapter 20, verses 1 to 11, mayroon pong isang kwento rito. Ito pong si Prophet Isaiah, pinuntahan niya si Haring Hezekiah at sinabi sa kanya na, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na, hindi ka na mabubuhay. Yun ang sabi ni Prophet Isaiah kay Haring Hezekiah. Now, kung ikaw si Hezekiah, ano kaya mararamdaman mo kung ikaw ang sabihanan na mamamatay ka na? Ayusin mo na yung buhay mo o yung sambahayan mo. Alam niyo po, pwedeng, kung ikaw ang sinabihan nun, pwede kang magtanong sa Diyos eh. Totoo po ba yan? Pwede kang magtampo sa Diyos. Pwede ka rin naman na magalit sa Diyos. Pero alam niyo po, si Hezekiah, sa halip magtanong, magtampo, magalit sa Diyos, nanalangin siya. Ang resulta, tinugon ng Diyos ang dalangin niya. Ano pinapakita nito? God hears your cry para sa kabuhayan mo. Sa lahat po ng mga dumanas ng problema sa kanilang negosyo, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang finances, sa kanilang trabaho, maniwala ka, God hears your cry. God hears your cry. Hindi lang sa kabuhayan mo, maging para sa kagalingan mo. Naririnig ng Diyos yung dalangin mo na, Lord, iahon mo po ako sa hirap. Lord, bigyan mo ako ng pambayad ko sa utang ko. Lord, bigyan mo kami ng panggastos namin. Alam niyo po, naririnig ng Diyos yung dalangin mo na Lord, pagalingin mo na ako. Pagalingin mo na yung asawa ko, pagalingin mo na yung anak ko, pagalingin mo na yung mahal ko sa buhay. Alam niyo po, hindi lang yon ang naririnig ng Diyos. Naririnig ng Diyos yung dalangin mo na, Lord, ayusin mo na po yung pamilya ko. God,
God hears your cry para sa pag-aayos ng lahat ng dapat maayos sa buhay mo. But one thing more interesting here, alam niyo po, nang humingi si Hezekiah ng sign, ano hiningi niyang sign? Pabalikin yung anino ng 10 hakbang sa orasang araw ni Ahaz. Sa tingin niyo, bakit kaya yun yung hininging sign ni Hezekiah na ibinigay naman ng Diyos? Nang sabi niya, ang gusto ko pong sign, hindi yung sumulong yung anino, kundi yung bumalik yung anino. Alam niyo po, nung ibinigay ito ng Diyos, yung sign na yon, ano yung spiritual aspect na pinatutunayan nito? Alam niyo po, God can reverse your situation. Kayang baliktarin ng Diyos yung mahirap na sitwasyon na meron ka. Sino po naniniwala? Mula doon sa matinding kakulangan ng pera, kaya ka namang dali ng Diyos sa gitna ng matinding pagpapala sa buhay. Naniniwala po kayo doon? Mula doon sa matinding kakulangan, kayang baliktarin ng Diyos yung sitwasyon na yon at kaya kang dalhin doon sa matinding pagpapala ng buhay. Sino po naniniwala? Mula doon sa gitna ng matinding sakit na meron ka, kaya kang dalhin ng Diyos doon sa gitna ng matinding kagalingan. At sino po naniniwala, mula doon sa gitna ng magulong relasyon, kaya kang dalhin ng Diyos sa isang relasyon na maayos. Maniwala ka, God can reverse your situation. At ang pinakamatindi sa lahat, pansinin niyo po, hindi lang ni-reverse ng Diyos yung situation ni Hezekiah. God extended Hezekiah's life for 15 years. 15 taon pa na dinagdagan ng Diyos yung buhay ni Hezekiah. Sa tingin nyo, why 15 years? Pwede namang 1 taon na lang, pwede naman 2 taon, 3 taon, pero bakit kaya 15 years yung ginawang extension ng Diyos sa buhay ni Hezekiah? Because it signifies as if parang hindi siya nakaranas ng sakit. Anong sinasabi nito ngayon sa iyo na nakakarinig ng mensaheng ito? God wanted to tell you this morning, gaya ni Hezekiah na parang hindi nagkasakit, kayang iparanas ng Diyos sa iyo na as if parang hindi bumagsak ang kabuhayan mo. Kayang iparanas ng Diyos sa iyo, hindi lang yung reversal ng iyong sitwasyon, kundi as if parang hindi ka nagkaproblema sa pera. Parang hindi bumagsak ang negosyo mo. Alam niyo po, kaya ni Hezekiah na parang hindi nagkasakit for 15 years na in-extend ng Diyos ang buhay niya. As if parang hindi ka nagkasakit. Kayang iparanas ng Diyos sa iyo, hindi lang yung pagpapagaling ko, hindi yung parang hindi ka nagkasakit. At kaya ni Hezekiah na parang hindi nagkasakit. Yung relasyon mo, kayang iparanas ng Diyos sa iyo as if parang hindi ka na broken-hearted. Parang hindi ka nakaranas ng kasakitan. Hindi lang ni-reverse ng Diyos ang buhay, ang sitwasyon ni Hezekiah. In-extend niya ng 15 years simply because gustong iparanas ng Diyos kay Hezekiah na parang hindi siya nagkasakit. The same concept sa gustong ipaunawa ng Diyos sa iyo. Hindi lang i-reverse ng Diyos ang sitwasyon mo.
Hindi ka lang dadali ng Diyos mula doon sa kakulangan patungo sa kasaganaan, mula doon sa pagkakasakit patungo sa ganap na kagalingan, mula doon sa magulong relasyon patungo sa maayos na relasyon. Kung hindi, isang araw, ipararanas ng Diyos sa iyo ang extension ng mahabang panahon ng pagpapala sa buhay mo, na makakalimutan mo yung mga panahon na naghirap ka. Makakalimutan mo yung mga sakit noong panahon na ikaw ay nangungutang, ikaw ay kapos na kapos, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Ipararanas ng Diyos sa iyo. Hindi lang yung reversal ng sitwasyon mo, kundi yung extension ng kagalingan mo na parang hindi mo naranasang magkasakit. Ipararanas ng Diyos sa iyo yung maayos na relasyon, hindi lang yung reversal ng iyong sitwasyon sa relasyon, kundi yung maayos na relasyon na parang hindi nasira ang relasyon mo at ang pamilya mo. God, one day, will do something na hindi kayang gawin ng tao sa iyo. Maniwala ka. Your miracle is on the way starting this moment. Let us pray. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Lord, marami po sa mga naririto ngayon, nasa sa online service, ang tindi po ng dinaanan na struggle sa pera, sa kalusugan, at maging sa kanilang mga relasyon. Lord, sa lahat po ng naririto, I declare, Panginoon, na sa oras na ito, tinatapos mo na sa kanilang buhay ang anumang cycle ng kahirapan, ang anumang cycle ng kakapusan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord, tapos na yung cycle ng kakapusan, ng kahirapan, Panginoon, sa pera. Sa lahat ng naririto at sa online service, Lord, I declare in the mighty name of Jesus, Panginoon, tinatapos mo na yung cycle ng pagkakasakit sa kanila, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, ay iyong tinataboy, Panginoon, anumang mga minanang sakit, anumang nakuhang sakit, Panginoon, anuman ang naging kaparaanan ng pagdating ng sakit na yon, tinatapos mo na in the mighty name of Jesus, Panginoon, at maging sa mga pamilya, Panginoon, yung cycle ng pagkasira, ng pagiging broken family, in the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord, tinatapos mo na po yung cycle ng pagiging broken family, Panginoon, mula sa kanilang buhay na naririto, Panginoon, magpapatuloy, Panginoon, hindi lang yung restoration, Panginoon, maging ang pagpapatuloy ng isang maayos na pamilya. Salamat po, Panginoon, na gaya ng iyo pong pinaranas doon sa 4 na lepers kay Haring Hezekiah, Panginoon, ipararanas mo rin sa bawat isa na nakakarinig ng iyong mensaheng ito, ang iyong kamanghamanghang himala. Pagpapagaling sa aspeto ng kabuhayan, sa aspeto ng kalusugan, sa aspeto ng kanilang relasyon. Salamat po, nawa sa kabuuan po ng gawain ito, ikaw lamang ang nataas sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyo.